ilan lamang sa mga luxury at collectible items ng Marikina Representative na si Stella Kimbo. Pakahupa ng kongresista, isiniwalat mismo ng kanyang mga kababayan. Nagulat ang maraming netizen sa napakaraming skandalong kinasasangkutan ngayon ng Marikina Representative na si Stella Kimbo matapos isiwalat ng kanyang mga sariling kababayan ang mga di-umunay kabantalang raw ng kongresista. Bukod sa nakakalulang collectible items at di-umunay hindi mabilang na ari-arian ni Kimbo, ibinulgar din ng political analyst na si Manu Tequilla ang mahigit sa 300 million pesos worth of ayuda fund para kay Kimbo na tila questionable raw at kung paano nito ginastos dahil 200,000 lang naman mahigit ang mga pumoto sa kanya. Saan raw nito dinala ang sobrang pera? Kaya din ang mahigit sa 3 billion pesos worth of infrastructure project sa lungsod ng Marikina, gayong hindi raw makita mismo ng mga residente at nasasakupan ni Kimbo ang tag-ulan sa kanilang lugar, gayong sa taon-taon na lamang may bagyo, sila ang lumulubog. Paano raw ito ipapaliwala ni Stella Kimbo sa kanyang sariling kababayan, gayong mismo ang mga ito ang nagsisiwalat ng buong katotohanan. Tiyak nga raw na talagang mapapasayaw si Kimbo sa dami ng skandalong kinasasangkutan nito, lalo't ang mga kababayan niya mismo ang nagsisiwalat ng kanyang baho. Panoorin ang buong detalyadong balita kung saan tila na-order pa ang panibagong skandalong kinasasangkutan ng Marikina Representative na si Stella Kimbo na bukod sa kanyang mga luxury items, tila nasiwalat na ang mahigit sa 300 million pesos worth of questionable ayuda at 3 billion pesos infrastructure project na hindi raw nakikita ng mga taga-Marikina. Narito panoorin ang full report. Tuloy na namang umalingasa ang iba pang baho ng representative na si Stella Kimbo matapos ang kanyang controversial statement patungkol sa di-umunay budget decision ng House of Representatives na tanggalan ng mahigit sa 70% o 1 billion pesos plus ang original proposed budget ng OVP na 2.03 billion pesos. Kamakailan, tila ilang mga mamahaling luxury items at ilang mga collectible watches ang naihayag sa publiko na di may pagmamayari raw ng representative si Stella Kimbo. Tila hindi pa raw dito matatapos ang pagsisiwala ng katotohanan dahil matapos ang kanyang mga tila nakakalulang gamit. Ilan sa mga taga-Marikina ang nagsiwala ng di umunay lihim ng kongresista. Sa kanyang official statement, kinumpirma ng veteran political analyst na si Manu Tequilla ang bukod sa pagiging disente ang itsura, paano raw nito na itatago sa publiko ang katotohanan na sa kabila ng pagkakaroon lamang na 260,000 plus voters, mayroon nitong 300 million budget para sa ayuda. Bukod pa raw dito ang mahigit na 3 billion pesos infrastructure fund sa lungsod ng Marikina. Base sa naging official Twitter post ni Manu Tequilla, for 260,749 voters, she gets 300 million pesos for ayuda, when the rest gets 20 million and about 3 billion infrastructure. She used to be a decent individual, economist teaching in UP. Today, she is the sum total of what the trapo is. Dogged and dressed up as a power player, sad that Marikina is going for her as mayor come 2025. Saan daw dinala ng Marikina representative na si Stella Kimbo ang mahigit kumulang 300 million pesos worth of ayuda, gayong 260,000 plus lang naman ang pumoto sa kanya sa Marikina. Nakakalula raw ang halaga na ito kung hindi maipapaliwanag ng representative na si Kimbo na talaga namang ikinagula ng maraming netizen. Ito pa ang isa sa mga shocking revelation. Mismong ang mga taga-Marikina na ang nagsiwala nang di umunay kabalbalan raw ng representative na si Kimbo na tila wala raw sinabi ang kanyang mga koleksyon ng mga luxury items tulad ng mga bag at relo sa dami ng ari-ariang napundar na raw ng kongresista. Tanong, saan daw galing ang perang pinambili dito ni Kimbo? Base sa controversial comment post ng netizen, sa totoo lang, tututusin, sobrang liit pa nga ng halaga ng
mga bagatrilyo ni Kimbo compare sa mga assets nila ngayon. Grabe mga bahay niyan at property. Hindi mo akalaing kaya nilang bumili noon. Kasi as far as I know, patuhan ng putik sa Marikina. And this comes from those people na mismong panikit nila. Ilan pa sa mga unclosed value ng ari-arian nila estimated bilyones na raw ang halaga. Pinuin mo, sa ayuda pala. 300 million na ang nakukuhang allocation ng distrito ni Kimbo. 200k plus lang ang citizen na bumoto sa kanya sa Marikina. So saan dadalit ng mga politiko ng sobrang pera? Di sa bulsa nila, magtataka ka pa ba? Dati, halos mukhang magmadam awing yan si Kimbo sa dami ng mga borloloy sa katawan. Pero ngayon, hindi na yan sasakay sa kaniyang luxury customized artista van na hindi daang libo ang suot. One time, nagsuot pa yan ng puro diamante sa Congress. I think parang paired siya ng necklace, earring, and watch. And that jewelry is worth a tens of million in peso. Sa mga nagde-defense sa tunay na bratinelang si Kimbo, makinig kayo. Kahit pa tumanda siya sa pagiging congresswoman, hindi niya maa-afford ang ganyang karangihang collection ng mga luxury items. Pinuin mo, meron siyang mga Hermes na Kelly na limited edition. Meaning, iilan lang ang taong makakabili at mayroon na worth 2 million pesos second hand pa. Paano pa kaya kapag brand new niya pinili? Magkano na ang sahod ng isang representative? 117 to 140,000 pesos per month. Sa isang taon, roughly 1.4 to 1.6 million pesos. So sa tingin mo, wala na siyang ibang gagastusin sa isang taon kundi pag mayroon siyang 4 na anak na nasa mamahaling eskwelahan nagsisipag-aral. Pagkain nila, utilities, guard and all. So tingin mo, saan nang galing ang pambili niya ng Hermes? Sa sarili niyang bulsa? Hell no! Kaya huwag kayong magtanga-tangahan. Alam niyo ang mga kalakaran ng mga politiko sa Pilipinas. Ang mga yan may sabwatan sa mga kapwa nila politiko kung paano sila kikita sa mga government project. She is a representative from Marikina, a city na mayroong bilyong pisong budget kada taon, particularly sa mga infrastructure. Pero every time na may bagyo, sila ang unang lumulubog. Ang mga kababayan ni Kimbo, nandedilubyo. Siya, binabaha? Oo, binabaha ng pera ang bulsa niya at iba pang mga magnanakaw sa gobyerno. Ang lakas ng loob na ipagmalaki na sila ang nagtapyas ng budget ng OVP. And she even said na nakikita nila na dapat itong ilagay sa DOH o DSWD na mas magiging effective daw na ahensya. Mga gonggong, wala kayong maloloko. Mga budget na yan, yes, ilulukid nyo sa DSWD at DOH. Pero kayo rin na makikinabang. Bukod sa kickback, panay pa ang tutuop nyo kapag may ayuda and cash assistance program. Biruin nyo, pati tupad, hindi nyo pinalagpas. Ninakawan nyo pa. Di bali sana kung madaling lumapis sa inyo. Pero ang totoo, pinagmumukha nyo tangang mga tao. Papatawag nyo ng maaga, tapos pag-aantayin nyo ng hapon saka lang kayo magsisimula, tapos ang ibibigay nyo, 1 to 3K, malaki na ang 5K, tapos samot-saring pagpapanggap pa at pagpapapicture ang gagawin nyo, may masabi lang na tumutulong kayo sa tao. Pera namin yan, mga nakakapanglumo kayo, may araw din kayong mga magnanakaw. Bilang na ang mga araw nyo, mga perwisyo, mga pahirap sa tao. Lahat ng pagpapahirap nyo sa tao, pagbabayaran nyo. Lalo ka na Kimbo. Ang tita ko nagtitinda sa riverbank sa Marikina. Pinalayas nyo pa. Aning mga anak noon. Pero hindi kayo naawa. Tapos kayo, anong ginagawa nyo? Puro kayo pagnanakaw ang alam. Tandaan mo to, Kimbo. Hindi ka na mananalo sa susunod na eleksyon. Umpisa pa lang ang lahat ng mga lihim na ibubulgar namin sa publiko. Kaming mga taga-Marikina ang nakakaalam ng mga bago nyo. Ikaw at ang asawa mo. Tandaan mo, umpisa pa lang to at lalabas na ang lahat ng itinatago sa mga tao. Angko, si ibulgar ng mismong nasasakupan ni Stella Kimbo ang dinamanilihim ng kongresista. Tila mas dumadami na ang panawagang ilabas mismo ni Stella Kimbo ang resibo kung paano niya ginastos ang 300 million pesos worth of ayuda sa 260,000 voters na bumoto sa kanya. Iba pa raw dito ang 3 billion pesos worth of
infrastructure na nakalaan sa kanyang distrito. Paano ipapaliwanag ng kongresista ang lahat ng ito bukod sa napakarangyang buhay at mga luxury items na di rin pagmamayari nito? Mukhang may basihan nga raw ang lihim tiumano na ibinulgar ng well-known political analyst na si Malutikia, kung saan sa kabila ng pagkakaroon ng dissenting itsura ng representative na si Kimbo, paano raw niya ipapaliwanag ang lahat ng mga aligasyon sa kanya patungkol sa marangyang buhay nito na tila dinaig pa ang isang bilyonaryo. Sa katunayan, tila sinigundahan ito ng political blogger na si Crisette Loretta Chu, kung saan bukod sa kanyang mga mamahaling ari-arian tulad ng mga bag at relo, tila ano pa raw ang halaga ng mga bahay, diamante at perlas at ilang mga ari-arian ni Kimbo na tiyak nakakalula raw ang presyo. Ayon sa kanyang public post, what we've been so far, as in yung nakita lang natin roughly estimates 3 Hermes to 1.5 million pesos each to 4.5 million. Yung basic yun, unless crop or emboss yung isa sa mas mahal pa na bongga. Patek Philippe watch, 3 million pesos. Rolex, 1.5 million. Van with customization, 4 million to 5 million pesos. Cartier watch worth 500,000. Panerai, 600,000. Her husband's green Rolex, 1 million pesos. Bahay pa niya, perlas pa niya, 2 bahay niya sa Quezon City alone. Sa Marikina, mga Chanel pa niya. Anong meron? Bakit between 2018 to 2024, bumongga ang buhay niya? Anto, simula ngayon, ilang pinagpapaliwanag na hindi lamang ng kanyang mga nasasakupan, kundi ng maraming Pilipino ang representative na si Stella Kimbo matapos ang tila pagmamalaki ito na tinapyasan nila ng budget ang Office of the Vice President at tila ilolokito ito sa DSWD at DOH. Ngunit ang pagtataka ng maraming botante, paano raw naaatip ng Marikina representative ang lahat ng rangya at diumay luxury sa kanyang buhay, gayong wala pa raw sa 200,000 ang sahod nito kada buwan. Hindi rin daw tama ang tila mga napabalita ang may mga ari-ari rito at hindi mabilang na bahay, partikular na sa Quezon City at Marikina. Kaya din ang mga koleksyon nito ng mga mamahaling bag at relo na para mismo sa maraming netizen, hindi raw bobo ang tao para malaman na kung saan galing ang pinambili rito. Dapat raw ay maging accountable si Stella Kimbo sa lahat ng mga tina-questionable assets nito at mga ari-ariang paano niya nabili. Gayong kahit tumanda raw ito sa pagiging kongresista, hindi sasapat ang kanyang sahod na wala pa sa 200,000 pesos. Ano ang iyong magiging reaksyon matapos mismo ang mga taga-Marikina na ang nagsalita at di unay nagbanta pa kay Stella Kimbo na simula pa lamang raw ito ng mga revelasyong isisiwalat nila sa publiko at unti-unti raw nilang ilalantad sa taong bayan ang di unay lihim ng sarili nilang kababayan. Ano ang iyong magiging reaksyon sa balitang ito? Just